and Sister Anching. And the ministry of music will be rendered to the Lord by Brother Jake of Damya. And our ministry of the word, Brother Benny Pilomeno. This is not his first time. Hindi ito una niyang pagkataon na nandito siya. Dati silang grupo ni Brother Sibilia, ni Brother Amican na nakapunta rito sa ating church. Maski yung father niya si Ka Minong. So ito yung anak ni Ka Minong na sumusunod sa nagpatuloy sa gawain na iniwan ng kanyang tatay. And I had the privilege meeting Brother Ka Minong in so many cases. At I appreciate his dedication to the work. And so with Brother Benny. So I'm sure the Lord has a message through him. So let's listen to the news. Marami siyang balita. Kasi mayroong sa YouTube at saka sa Facebook, mayroong si Brother Benny. Ang title ang nasusulat, no? Ako nakikinig ako sa kanyang mga sa kanyang mga blog, the question and answer. Tulad also ni Brother Amican, nila Brother Johnson para dagdag kaalaman. Para alam nyo kung makikinig kayo dito sa mga ganitong programa, yung mga tanong, you will meet also later on and you have idea on how to answer it. So, this afternoon, he will be around and we have a question and answer program this afternoon during AY. So, let's stay and enjoy the blessing of the Lord as we worship Him this morning. And our closing prayer with the speaker. So, let's prepare our hearts for the divine service. Good morning and happy Sabbath to everyone. Before we sing our songs for today, let us pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, we are blessed that we have come together this holy Sabbath day of rest to worship and praise you. As we sing songs of praises today, may every word and every melody bring honor to your name. Fill this place with your spirit. Let our songs be an offering of love and devotion to you. To you we give all the glory, praise, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. For our first song, let's sing To God Be the Glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise
for our next song, let's sing Worthy, Worthy is the Lamb, hymn number 133. For our call to worship, I'll be reading from Revelation chapter 15, verses 3 and 4. They sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are your works, your God, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy, for all nations shall come and worship before you, for your judgment hath been manifested. May we show reverence as we worship the Lord this morning. Let us all kneel. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, holy, holy.
maranasan namin patuloy ang iyong presensya at muli kayong mangusap ng iyong mga aral mula sa iyong mga salita. Tanggapin namin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at karapat-dapat namin tanggapin ang mga biyaya at pagpapalang ito. Umaasa kami na ang kabanalan ng pagsamba at ang karapatang ito'y pagkakalob po sa amin sa pangalan po ni Jesus. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing over this wonderful love proclaim. Hail Him, highest angels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrow. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loudly the Hosannas ring. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Bago po tayo dumako sa ating prayer, babasahin ko po ang ating key text. Ito po ay matatagpuan sa Luke 21 verse 28. Ito po ay King James Version. Ang sabi po rito, "Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws nigh." Kung meron po mga prayer requests, itaas niyo po yung inyong mga kamay. Tayo po yung magalang na lumuhod sa ating prayer. There is a place where Jesus pleads for our salvation. He intercedes that we by grace all sin defeat. Let us draw near
Amang Diyos na mahabagin, kami po'y lumalapit sa inyong harapan sa umagang ito ng Sabat. Kami po'y nagpapasalamat na kami po ay ibinigyan nyo ng pagkakataong magsamba sa umagang ito. Amin pong pinasasalamatan, Panginoon, patuloy niyong pagbibigay ng buhay, kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon ng panalangin. Amin pong inilalapit, Panginoon, ang pagsamba ngayong umaga. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa bawat isa sa amin. Aming idinadalangin, Panginoon, ang inyong salita na gagamitin. Si Brother Benny, Panginoon, siya ay inyong pakaingatan. Bigyan siya ng mga kaisipan na nagmumula lamang sa inyo dyan sa inyong kaharian. Basbasan ang kanyang pagsasalita at nawa ito ay magamit namin sa pamumuhay Kristiyano. Aming tanging dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid na may mga kahilingan sa inyo. Alam namin kayo ang nakakaalam sa aming mga dinaranas. Tanging-tanging na, Panginoon, inilapit si Sister Nida na siya po ay nagkaroon ng aksidente na nawa, Panginoon, patuloy siyang ingatan. Pagalingin ng mabilis at siya ay makabalik sa church at makapaglingkod muli sa inyo. Gayon din, Panginoon, ang mga iba pang nangangailangan ng healing sa pisikal, mga nangangailangan ng material, mga nagpapasalamat sa mga pagpapalang inyong ipinagkaloob. Panginoon, ang dalangin po namin ang aming mga kahilingang espiritual. Kayo po ang siyang batid nyo ang aming mga dinaranas. Huwag nawa po pahintulutan ng kaaway na magtagumpay sa bawat kaluluwa na nakapanikluhod sa inyong umaga, sa umagang ito. Panginoon Diyos, patuloy kami nagtitiwala sa inyo. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath hour with thee be bright. Amen. The generosity of the Macedonian believers became legendary. They lived in extreme poverty, yet they insisted on giving. They had every reason to hold back, but they didn't. What was their secret? Paul explains, they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. So how can we do the same? It begins by giving ourselves fully to God. Through the Bible and the spirit of prophecy, we discover His will and learn to trust Him. Through prayer, we invite the Holy Spirit to transform our hearts and desires. And through service, we partner with Him to reach those He is drawing to His kingdom. This isn't a one-time decision.
It's a daily journey that starts early each morning in His presence, through prayer and through His Word. When we walk with Him, even in times of need, we grow in confidence. And like the Macedonians, even in times of need, we give because we trust that nothing will lack to those who put Him first. This trust brings peace of mind. Why not begin today? Tell Jesus in prayer, I want to give myself fully to you. Ask Him for strength to build daily habits of communion and for the power to follow His word in every detail. Then by faith, return your tithe and promise offerings, declaring before heaven and earth that you belong to Him. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first. Our deacon and deaconess will now receive our tithes and offering. Hear the words of Scripture from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promise blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's part? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there aught that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Shall we all stand? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, throughout the week, you have showered us with your blessing. You have been good to us. You have sustained our lives and our good health. And this morning, we are bringing to you our offerings and returning our tithes. Thank you, Lord, for once again we can worship you through our tithes and offerings. May you continue to bless us in all our endeavors as we continue to support the work throughout the mission field. Thank you, Lord, for all the blessings, for making us partners in the finishing of thy work. Forgive us, Lord, whatever shortcoming we have committed against thee. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen.
Salamat ng marami sa magandang awit, musical instrument. Kapatid na Jake, at pagpalain tayo ng Panginoon. Purihin siya sa kanyang kabutihan. At tayo po ay patuloy na mayroong kalayaan ng pagsamba. Bago po ako magpatuloy, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa lahat, nakalive po tayo. At tuwing Sabado po ay sinusundan po tayo ng ating mga followers. At nais ko pong i-promote ang programa po ng Ang Nasusulat Ministry, Kamenong's Legacy. Opo, para doon sa hindi pa nakakaalam, anak po ako ni Kamenong, napakilala na kanina, at pinagpapatuloy po namin ang gawain ng Kamenong. At patuloy natin idalangin na umunlad ang mga kaalaman ng bawat mananampalataya sa buong sanlibutan, lalo't sa panahon ngayon, tayo po ay nasa panahon ng krisis. At nais kong batiin ang ating mga followers na bagong pasok pa lang. Pakitay po sa inyong comment section ang followers, space, at highlight, space, at everyone. Mga kapatid, panoorin po ninyo ang programang ito, Monday, Tuesday, at Friday, 7 p.m. Tuwing Lunes, mga kapatid, ay nagtatalakay po doon ng inyong mga katanungan at tinidiscuss po natin. Every Tuesday po, may mga special topic, at every Friday night ay tinatalakay po namin ni Dr. Romy Barrios ang ating lesson study. At pag Sabado, of course, maghapon po yan. At tayo po ay sinusundan ng ating mga kasamahan. Ngayon, mga kapatid, sapagkat ang ating panahon, ang ating mga pag-aaral sa salita ng Diyos, sa ayaw at sa gusto natin, kumbaga sa kurso, ando na tayo, mga kapatid, sa pinakadulo. Tama po? At yung ating mga pag-uusap ay laging mayroong kinalaman sa mga nakasasabik na pangako ng Panginoon. At hindi maiwasan, naroon tayo sa mga nakatatakot na mga pangyayari. At ngayon, tinatawag nating fearful times. Naalala ko nung ako ay kulpultor, meron kaming tinatawag na brochure. Hindi ko malimutan yung salitang fearful 80s. Fearful 80s. Lalo pag binibenta ko yung tungkol sa Bible story. Fearful 80s. Ngayon, mga kapatid, mas fearful pa talaga ang ating kalagayan ng ating sanlibutan. Now, binasa ng ating kapatid kanina ang ating key text. Ito ay masusumpungan sa aklat ng Lucas 21, versikulo 28. So, basahin ko, mga kapatid, sa wikang Tagalog, sabi rito, kapag nakita na ninyo ang mga bagay na ito, tumingin kayo sa itaas sapagkat ang pagliligtas ay malapit na. Efeso 4:30, huwag niyong pighatiin ang banal na espiritu na kayo ay tinatakan hanggang sa panahon ng final redemption. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Holy Spirit nagtatrabaho mula nung tayo tumanggap sa Kanya hanggang sa final redemption. Ang salitang ginamit ay huwag ninyong pighatiin. Bakit ginagamit yung salitang huwag ninyong pighatiin? Lagi siyang nananawagan kasi ang tao makupad sa pagsisisi. Kaya mahirap talaga, mga kapatid. Ang Holy Spirit laging nagsasalita sa atin. Now, ang background, mga kapatid, ng chapter 21 ng Lucas ay kahalintulad ng sinulat ni Mateo sa chapter 24. May kinalaman ito, mga kapatid, sa tinatawag nating signs of the times. Mapapansin natin sa chapter 24 ng Mateo, yan ang ating pag-aaralan ngayon, and then jump lang tayo sa mga talatang aking itinalaga. And then yung kasunod ay chapter 25, the parables of 10 virgins. Mapapansin nyo, mga kapatid, magkatabi ito. Now, sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa palagay ninyo, at sa palagay ba ninyo, dapat natin pag-usapan ito? Kailan darating si Jesus? Hindi man natin alam ang petsa, anong landmarks? Naalala ko, sinabi ni Ellen White, huwag nating sabihin 10 taon pa, o 5 taon pa, o kaya 2 taon pa, wag. Basta tayo ay maging matatag na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon.
Minsan mga kapatid, sa kakulitan ko, tinanong ko tatay ko. Sabi ko, tay, sa palagay ninyo, kailan darating ang Panginoon? Sabi niya, wala nga nakakaalam eh. Sabi ko, tansya nyo lang, sa palagay nyo lang. Sabi nga ni Ellen White eh, sabi niya, wala nga nakakaalam, wag ang sabihin 5, 10, 20, wag nga eh. Hindi tay, nas palibasa, bata pa ako, makulit ako eh. Sabi ko, tay, tansya mo lang, tansya mo lang. Sabi ng tatay ko, mga 15 years pa. That was, kung ako ay 66 years old ngayon, mukha ba? Kung ako ay 66 years old ngayon, nagtanong ako sa tatay ko, sa edad ko na 12 anyos. Barkada ko ang tatay ko kasi sa jeep. Ang tatay ko kasi bumibiyahe yan ng pampasaherong jeep. Ang bahay namin ay malayo sa school. Kaya buong araw sinasama na ako ng tatay ko. Galing kami ng Green Hills. Wow, mayaman pala kami. Sa Green Hills kami nakatira. Alam niyo kung bakit? Nakatira po kasi kami sa bahay ni Fernando po Senior na luma. Caretaker po kami doon. Kasi po ang tatay ko ay lahing artista. So mamaya kwentuhan tayo. So layo from Green Hills to Paco, Manila. Ang tagal ko nakabarkada ang tatay ko. Opo, hanggang sa mamatay siya. Tay, kailan darating ang Panginoon? Tansya mo lang. Sabi ng tatay ko, masalimuot na ang mundo. Mga 15 years. Binilang ko yun, mga kapatid. 15 years. Eh, ilang taon na ako noon? 15 years. Malapit na ako mag-30. Alam nyo, hindi dumating ang Panginoon ng 15 years. Pagkatapos, sabi ko, tay, sa palagay ninyo, lumipas na ang 15 taon. Sinabi ko ba yon? Opo. Dagdagan natin, kailan pa kaya? Wala nga anak nakakaalam eh. Di tay, tansyan nyo lang. Sabi ng tatay ko, 15 years pa. Uli. Bumilang ako ng 15 years, mga kapatid. Binilang ko talaga yan. Ilang taon na ako niyan? 42. Alam nyo, nalimutan ko na lahat. Hindi na ako nagtanong sa tatay ko. After 15 years. Nung nasa wheelchair na ang tatay ko, 2016, sabi ko, tay, lumagpas na ang 30 taon mahigit. Sa palagay nyo, tay, kailan darating si Kristo? Sabi ng tatay ko, hindi ko nga alam eh. Sabi ko, tay, tansya lang uli. Matikas ang sabi ng tatay ko. Nakaupo siya sa wheelchair, nakangiti, tumingin sa akin. Sabi niya, hindi ko alam. Alam niyo kung bakit 15 years ang paborito niya? April 15 kasi siya birthday niya. Ngunit ang tatay ko bago mamatay, nakaupo siya sa wheelchair at nakatingin sa lumulubog ang araw. September 21, 2017, the night before mamatay si tatay, nakangiti siya at nakatingin sa lubog ng araw. Sabi ko, tay, bakit nakangiti ka? Alam mo, sabi niya, siguro nag-hallucinate siya, no? Kausap ko ang Panginoon. Darating siya, mabilis na pagdating. Kinabukasan, September 22, umaga, kinuha ng Panginoon ang buhay niya. Opo. At nagpapatuloy ang kanyang legasya. At marami siyang mga memories, mga kapatid, na hindi lang sa amin, kundi sa marami pa na mga kapatid. But anyway, mga kapatid, wala po tayo sa burol. Tayo po ay sumasamba at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At nais ko nga palang ibalita, mga kapatid, si tatay bago pumanaw ay naisulat ko ang libro ni tatay. Nasabi ko na ba sa inyo? Hindi pa po ano? Wala pa. Kaya lang nalimutan ko magdala, kundi isa lang. Sister Neneng, pakihanap nga dyan. Sama na rin ang aking promotion.
Alam niyo mga kapatid, buhay pa sana si tatay, nalimbag ito. Pero noong binura ng aking pamangkin sa laptop, nire-write ko uli. 2 years kong ginawa. Nandun ako sa San Juan, Batangas. Alam mo, nabura lang, Dok. Sayang. So, nire-write ko. Ang tagal bago natapos. Wala na si Kame nung malimbag na siya. Ang ganda mga kapatid, may mga bersikulo na sa loob. Merong 150 pages, Q&A tungkol sa doktrina ng pananampalatayang Adventista. So mamayang hapon usap tayo. At least pinakita ko po sa inyo. Isa sa tagumpay ng sulat ng Kame. Nung hinaluwat ko uli sa baol ni tatay. Opo, kasi si tatay po, marami akong notes sa kanya. Pag kumakapal na yung pitaka ko, i-unload ko yan, sinusulat ko sa notebook. Plus yung notebook ni tatay. Kaya mga kapatid, maraming karunungan kay Kame nung pagdating sa Biblia. Higit sa lahat, ang karakter ng Kame nung ay nagliwanag. Now, tuloy tayo mga kapatid. Kailan darating si Kristo? Ang sagot sa Mateo 24:36, walang nakakaalam, kahit ang anghel, kahit ang anak, walang nakakaalam, kundi ang Ama lamang. Tanong ng mga mahilig sa debate, ibig bang sabihin si Kristo ay Diyos? Hindi niya alam yan? Wala nga ang kakaalam kundi Ama lang. Meron din daw. Kasing ibig sabihin daw diyan, wala nakakaalam. Pero kung aalamin ni Kristo, alam niya. Kasi Diyos siya. Parang may kaunting katotohanan. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, wag natin pakialaman, wala nakakaalam. Ang sagot ng marami sa theological view ay sapagkat siya'y tao ng panahon na yan nung salitain ito. But anyway, kung Diyos na siya, problema ba? Kung alam niya, huwag natin problemahin. Pero sinasabi, tanging Ama lamang ang nakakaalam. Now, tuloy tayo mga kapatid. Alam po ba ninyo, ang mga nagiging pangulo ng mga malalaking bansa, Amerika, sa Europa, di ba, sa England, alam ba ninyo na sila'y nagpapahula? At sinasabi, kailan ang end of the world? Upang sila'y makapaghanda. Likas sa atin mga kapatid na alamin kailan talaga magugunaw ang mundo. Ang Seventh-day Adventist magandang sumagot. Ang tawag natin sa pagkagunaw ng mundo, second coming of Christ. Ang gandang pakinggan. Pero mga kapatid, before second coming of Christ, meron tinatawag na delubyo, yung sinasabi nating mga kahindik-hindik na pangyayari in the final crisis. Mamaya, matatouch natin yan. Now, pag-aaralan natin ang Mateo 24. Hindi man natin alam ang petsa, pero ipadadama sa atin. Pwede bang kumuha tayo ng mga ilang idea mula sa Biblia? At least makapaghanda tayo? Now, i-trace natin mga kapatid. Mas laliman pa natin ang pag-aaral. Kinakailangan ding maglakbay tayo sa ibang bansa by imagination. Pwede rin tayong maglakbay at tanungin natin ang mga malalaking tao sa mundong ito na siyang may hawak ng lahat ng pwede mangyari anytime after today. Mga kapatid, ang mundong ito, pinakikita sa atin kung gaanong kapanganib sa panahon ngayon. Meron akong libro, ang panghuling araw ng pangyayari. Sa English, Last Day Event. Ako, pasensya na kayo, luman-luma na ito. Babasa ako, mga kapatid, sa paksang, ang title ay Huling Krisis sa Lupa. Okay, tignan natin ha. Huling krisis sa lupa. Babasa ako mula sa Last Day Event na Tagalog, chapter 1, pero nakasulat ito sa PH. Okay? Sabi rito, ang kasalukuyan ay panahon ng nakagigilalas na pagkawili sa lahat ng nangabubuhay. Gets ba ninyo yung Tagalog? Medyo malalim, ano? Nakawiwili. Ibig sabihin, ang gandang mamuhay ngayon. At ang sabi rito, mga pangulo, mga mambabatas, mga lalaking nasa pwesto ng dakilang pagtitiwala sa otoridad, mga mapag-isip na mga lalaki at babae, ng alinmang antas ay nakatuon sa mga pangyayaring nagaganap sa palibot natin. Tama-tama sa panahon ngayon.
Meron pa lang si Ellen White na pangitain dito. Sabi niya, nagmamasid sila sa mga ugnayang namamagitan sa mga bansa. Nakikita nila ang igting ng mga pangyayari sa bawat sangkap ng lupa at nakikilala nilang may dakila at may kapasyahang bagay na malapit ng maganap na ang mundo ay nasa bingit ng nakagugulat na krisis. Galing, ano? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ano mang kaguluhan na nagaganap sa mundong ito, mas merong nakakaalam niyan yung nasa mataas na pwesto ng lipunan ng mga bansa. Lalong-lalo na yung mga malalaking bansa. Nakikita natin kung papaano binibigyan nila ng prediksyon at alam nila sa panahong yan pwede mangyari. So ginagrab nila yung oportunidad, mga kapatid, para makuha nila ang isang bagay na pagdating ng krisis, meron sila noon. Now, noong panahon ng tagbaha, mga kapatid, natatandaan ninyo, siguro mga sing edad ko kayo, marami na rin ganitong kabahaan eh. Naging caretaker kami ng Singalong Church for, I think, siguro mga mahigit 10 taon. Opo, mga kapatid. Pagkagaling namin ng Green Hills, yaman ano? Pagkagaling namin ng Green Hills, naging caretaker kami ng Singalong Church. At noong mga panahon na yan, nauso yung mga baha. Hindi ko to malimutan. Sabi ng tatay ko, alam mo ba anak, magkakaroon ng baha pang buong mundo. Sabi ko, panahon kagaya ni Noah? Hindi naman, pero halos ganun. Pambuong mundo, dadami ang tubig, maraming mamamatay. Imagine mga kapatid, maliit pa ako niyan. Natatak yan sa utak ko. About siguro mga 70s. Sabi ng tatay ko, magkakaroon ng baha na sunod-sunod sa mga bansa. Yung pala, binabasa ng tatay ko yung sulat ni Ellen White. Naalala ko mga kapatid, ang sinabi ni Kristo sa Mateo 24, mga huling talata. Basahin ko mga kapatid, sabi rito, like in the days of Noah, ang kaarawan ng anak ay kagaya ng kaarawan ni Noah. Ano ang mayroon kay Noah? Flood. Ngayon lang ito. Yung ating mga eksperto, mga iconic evangelist sa Amerika, hindi nawawala sa kanilang paksa ang isang idea na itong pangyayaring ito, ayon din sa Spirit of Prophecy, ilan sa mga pinakahuling kaganapan, laganap, this is universal, bago ika magsara pintuan ng awa, magkakaroon ng ganitong kaganapan sa sanlibutan. Like in the days of Noah. Now, samantalang tinatahak natin mga kapatid ang mga bagay na ito, babasahin natin ang ilang pangungusap sa salita ni Kristo. This is the longest prophecy sa Biblia. Mateo 24. Now, talon tayo mga kapatid sa kapitulo 24, basahin natin ang versikulo 3. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito nakaugnay. Yung second coming, sa kayong katapusan ng sanlibutan, pinag-ugnay sa salita ng mga alagad, ano ang palatandaan ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang unang layunin ni Kristo, kausap ang mga alagad para sa buong Israel na magkakaroon ng isang tinatawag na pagkawasak ng Jerusalem sa malaot madali. Alam nyo, habang pinagmamasdan ng Hudyo, ang napakagandang templo ng Jerusalem, ang lakas ng kanilang kalooban na sila ang Israel na pinili ng Diyos na maghahari hanggang sa kahuli-hulihan ng yugto ng sanlibutan. Pero hindi gayon, sapagkat si Kristo nagsasalita tungkol sa spiritual Israel. Now, tignan natin, Panginoon, anong palatandaan? Talon tayo ng versikulo 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya ng sinuman. Hindi kagad siya nagsabi ng signs of the times. Pero ang isa sa signs of the times ay ang
pagkaligaw ng marami dahil may darating na tinatawag natin counterfeit. Bakit counterfeit? Bula ang mangangaral, bula ang Kristo, bula ang guro. Bakit sinabing bulaan? Anong root word ng bulaan? Bula. Sandali lang. Nahayag, na bula lang pala. So, nagbubulaan ka. Yan ang ibig sabihin. So, sa puntong ito, mga kapatid, ang sabi, maraming maliligaw. Tandaan natin, mga kapatid, maraming maliligaw. Ganong karami, ilang porsyento? Mahigit kalahati. Pwedeng ganon. Pwede kayang 10% talaga matitira? at ang karamihan, mga kapatid, ay sadyang madadaya. Sa makatuwid, sa punto ni Kristo, mga kapatid, mas mahalaga, before anything else, naka-establish yung salitang, huwag kayong mailigaw ni numan. Ano ang pinag-uusapan sa puntong ito? Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, pinababalik tayo ni Kristo na mag-aral ng kanyang salita sapagkat ang tanging sanggalang at katotohanan na dapat nating maintindihan, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Dahil ang pinag-uusapan dito, counterfeit. Bulaan. By the way, what is counterfeit? Sa Tagalog, di ba, huwad? Counterfeit. May bago siyang meaning ngayon sa isang pagdidisenyo. Counterfeit is perfect. Ano yung sabihin? Madadaya ka. Kamukhang kamukha talaga. Sobrang kamukha. We are living under the great controversy between good and seemingly good. Nabubuhay tayo, mga kapatid, sa ilalim ng malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at ng parang mabuti. Yung masama, alam na natin, paano yung parang mabuti? Kasi yung error is never harmful. Truth is not popular. Kaya sa datingan ng pandaraya, pag hindi tayo nakatayo sa siping ng tubig ng katotohanan, mawiwindang tayo. Mga kapatid, ang panawagan ngayon na lagi natin dinidiin, tignan nating mabuti ang mas malalim na aral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang gagamitin na kasangkapan ni Satanas para humamig siya ng maraming kakampi hanggang sa huling araw. Gaano tayo kadalas magbasa ng Biblia? Gaano tayo kadalas manalangin? Alam nyo, may payo. Pag tinatamad kang magbasa ng Bible, doon ka magbasa. Kapag tinatamad kang manalangin, doon ka manalangin. Mga kapatid, pagbukas ng holy cellphone mo, may katabi na ng mga ilang information. Ito yung Bible mo, iba't ibang translation. Di ba? Tapos sa kabila, napakagandang entertainment. Mga kapatid, kamusta ang pinapanood natin? Alam nyo, naalaala ko ha. Balik tanaw lang tayo ha. May oras pa naman. Nung araw, siguro mga 1968, 69, nakatira kami sa Los Baños, Laguna. Alam mo yung mga pastor nung araw, sobrang sipag para sila mga Mormons. Tapos, bahay-bahay sila. Ang tatay ko, very faithful pagdating sa Sabat. 3:00 pa lang, nakasiyay na lahat ng sapatos. Bumili na siya ng Superman na pamada para sa aming mga anak. Dahil ang haba ng buhok namin, inuuna siya ng tatay ko. At maimis na ang bahay. Ganon ang tatay ko ka-sincere at ka-diligent sa kanyang pagiging Adventista. Hindi ko pa malimutan ito. Bago ka bautismuhan, meron kang chinechikan, di ba? Nabutan nyo ba yan, brother, na? Umiinom ka pa ba ng Coke? Hindi na po. Wala na yan, no? Kape? Hindi na po. Di ba? Ito pa, nakikinig ka naman ng drama? Hindi na po. Nung malapit na yung pastor, natandaan ko si Pastor Solier saka Pastor Castillo. Hindi ko malimutan yan eh. Naku, alam mo mga Mormons, ang lalaki ng kanilang attache case. Malayo pa lang. Natatanong ng tatay ko, alam mo naman sa probinsya, mahaba yan eh. No? Tabing Laguna Lake kami. Pagkakita ng tatay ko, takbo na sa bahayan. Sabi sa nanay ko, Loreng, naglalabang nanay ko, patayin mo yung drama na yan. Patay. Punta doon sa sala,
Pagdating daw, yung sa alam namin mga kapatid, malapit lang sa Kalan. May liwayway. Alam mo yung liwayway? Sana pala naitabi ko yan. Mahal na pala yan ngayon. May mga comics yan di ba? So ginagawa ko, Tay, malapit na si Pastor. Yung liwayway, ilagay mo na rin sa Kalan. Para pag tinanong, panggatong na. Tsaka mo na lang ibalik. Mga kapatid, ganito. Pag Sabado, hindi nagluluto yung tatay ko, nanay ko, hindi nagluluto. Gumagawa yan ng tambakol na pinatisan. 2 linggo yan. Ganti ka magluto. Magluluto na ang tatay ko ng kanin, walang panis yan. Ewan ko, may style siya Basta bago pumikit ang araw sa Biyernes. Mga kapatid, tama ba yung ginagawa ng tatay ko? Tama ho ba? Tama pala Bakit hindi natin ginagawa? Kasi galing yun sa doktrina natin. Yun ang galing sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, pwede bang sabihin natin na bring it back? Kamusta mga kabataan? Nung araw ang ate ko, sa isang grupo ng mga kababaihan, nag-aahit sila ng kilay. Nakita ng tatay ko. Nung lubog na ang araw, pinalo siya ng tatay ko ng unan. May tatay ko Anak, hindi yan ang tamang ugali ng kababaihan. Bakit inaahit mo ang kilay mo? Taas na nga ang kilay ninyo. Tingnan yung mga kilay namin, natataas O tingnan mo si Sir Vic. Kinausap ko, Brad, ikaw ba si Sir Vic? Sabi ko, hindi. Kapatid ko yun. Matataas ang kilay namin. Mga kapatid, sabi ng tatay ko, hindi ba ninyo alam na ito talagang aral natin? At hindi ko malimutan, hindi magtatagal, unti-unting bababa ang pananampalataya o pamantayan ng pananampalatayang Adventista. Totoo nga pala mga kapatid, ano po? Katapos minsan, nagtanong ako sa kongregasyon. Tinanong ko yung mga bagong bautismo ng mga kabataan. Alam po ba ninyo kapatid? Hanggang hapon, nireview namin ang fundamental belief. Marami silang hindi alam sa fundamental belief. Pero sila'y nabautismuhan. Kasi may aral daw ngayon, baptize now, study later. Hindi tayo ganon. Now, balikan natin sinabi ni Kristo. Mag-iingat kayo sa mga bulaang Kristo. Bulaang mga ngaral. Marami ang ililigaw. Talon tayo mga kapatid. Versikulo 6, ito yung palatandaan. Palatandaan. Makakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dadapwat hindi pa ang wakas. Hindi pa palang wakas Sige, tuloy natin. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Natutupad na yan. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Ellen White, may series of earthquake before na magsara ang pintuan ng awa. Verse 9, kung bibigay kayo sa kapigatian at kayo papatayin at kayo kapapuotan ng lahat ng mga banal dahil sa aking pangalan. Ano ito? 30 AD, when Christ establishes church. Mapapansin natin sa kasaysayan ng Revelation, yung Ephesian church. Papansin niyo mga kapatid, that was 30 AD to 100 AD. Sa ilalim ng persecution ng pagan Rome. Pagdating ng 538 AD, ang tawag dito ay persecution of the Christian Rome. Now, ito yung gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid. Panahon ng mga Hudyo, sino ang matinding kalaban ng bansa? Roma. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, spiritual Israel, sino ang matinding kalaban ng pananampalatayang Adventista? Roma. Sa prophecy, alin ang gagamitin ng kaaway upang makapaghikayat ng mas maraming pangdaraya sa pamamagitan ng takbo ng hula? Walang iba kundi ang America Protestant. The American Protestant. Balikan ko mamaya yan. Iugnay lamang natin ito mga kapatid. Ituloy natin ang basa. Verse 10, kung magkagayoy, maraming mga titisod. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Ang isa't isa. At magkakapuotan ang isa't isa. Well, yung binasa natin dito kanina sa unang bahagi, sa krisis sa lupa. Now, ituloy natin, medyo
magandang pag-usapan ito. Versikulo 12. At sabi rito, 11, at magsisibangon ang maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ilang beses inulit ni Kristo ito sa Matthew 24? 3. Ang last ay sa verse 24. Mamaya, hagilapin natin yan. Now, gusto ko lang mga kapatid, dalhin tayo sa isang paglalakbay na kapag ka nakatuon tayo rito, makikita natin mga kapatid, ganong kalapit na ang pagdating ni Kristo. Si Ellen White, sinabihan ng Panginoong Hesus, sa ganitong petsa, darating ako. Pero nalimutan niya, no? Hindi talaga pwede. No? Hindi talaga pwede. Now, tuloy tayo. Sabi rito, versikulo 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ano ang inisip natin dito pag sinabing ang pag-ibig ng marami ay lalamig? Magtataksi lang sweetheart mo sa'yo? Ang asawa mo? Ang kaibigan mo? Mga kapatid, sa general view, alam nyo saan nagaganap ito? If you love me, saan sila lumamig? Ang utos ng Panginoon, ang kautusan ni Kristo, particular ang 10 Commandments, kung naandyan ang Sabat, ito ang magiging issue ni Satanas in the last generation. Ito ang kanya magiging issue. Dahil sa sulat ni Ellen White, sinabi ni Satanas na walang makasusunod sa utos ng Diyos. Nakaparinig na ba kayo ng mga salita niya sa social media na walang makakasunod sa utos ng Diyos? At maraming mga pagda-downgrade sa kautusan ng Diyos. Now, tuloy tayo. Ngunit, ang sabi rito mga kapatid, versikulo 13, pakinggan ninyo. Dadapwat ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Now, tignan natin mga kapatid. Kailan darating si Kristo? Punta tayo ng versikulo 14. Magkatabi lang yung versikulo 13. Ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ang sabi rito, at ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Now, kulitin natin yung teksto ha. Panginoon, kailan ba talaga dating mo? Magkatabi yung 14 at 13. Sa pag-itan na yan, ititrace natin kailan. Hindi natin hangad ang petsa. Pero mga kapatid, yung sitwasyon, dahil ito ay signs of the times. Sabi ng 13, ang magtiis hanggang sa wakas siya maliligtas. Iugnay natin sa 12:17 ng aklat ng Apokalipsis. Narito ang pagtitiis ng mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos. Balik tayo sa 24, itaas natin sa 12. Ano nakalagay? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mga kapatid, the very sign, bago magsara pintuan ng awa, nakasentro sa God's character. At magiging masakit sa ating pandinig sa bayan ng Diyos. Kung sinusunod mo na nga ang utos kagaya ng karakter ni Kristo at sasabihin sa iyong, hindi ka ililigtas ng pagsunod mo na yan. Hindi naman talaga eh. Si Kristo ang tagapagligtas sa masunurin. So dapat yun ang ating maging kaisipan. Now, sa pagkakataon ito mga kapatid, nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng isang tiyak na katibayan na sa pagitan habang tinitrace natin ang pagitan na yan. Anong sabi? Ipapangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo tungkol sa akin, then the end shall come. Mga kapatid, sa Spirit of Prophecy, maraming sinulat si Ellen White sa early writings, sa Testimonies for the Church, sundan po ninyo. Sa loud cry, tatapusin ng Panginoon ang gawain. Ang loud cry, ano ang kasunod? Pag narinig natin ang loud cry, anong kasunod? Revelation 18. Ang kasunod niyan, close approbation. So iniugnay natin sa 24:14, loud cry na kaya? Para makita natin, makapaghanda tayo, loud cry na kaya? Bakit loud cry? Malakas na sigaw. Sa doktrina ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, sa tulong ng Spirit of Prophecy, may tinatawag tayong midnight cry. Tapos, loud cry.
Kailan naganap yung midnight cry? Sabi ng Panginoon, na andyan ang ang kasintahang lalaki, magsihanda kayo. Walang langis yung 5 mangmang. Kumakatok sila. Dumating na yung kasintahan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Now, balikan natin ito mga kapatid. Loud cry. Loud cry na ba? Punta tayo mga kapatid sa Roma. Iugnay natin. Roma 9:27 saka 28. Ito nakalagay, ipaparaphrase ko. Ang bayang Israel, maligtas man ang bayang Israel, ngunit nalabi lamang ang maliligtas. Kaya ang ganda ng pangalan ng church nyo Remnant. Tama naman, kaunti tayo kaysa sa kanila. Pero dapat ligtas tayo kasi nalabi tayo Ano yung sabihin ng nalabi? Merong malaki, niliglig, may nalabi, natira, ngunit hindi tira-tirahan, pero tinitira. Napansin niyo mga kapatid? Masasagupan natin yan, pero tinitira. Mapapansin niyo dito mga kapatid, kinakailangan magkaroon ng shaking, shifting, kaya nalabi. Roma 9:28. Ano sabi diyan? Tatapusin ng Diyos ang kanyang salita sa lupa at paiikliin. May katotohanan na kung sa palagay ko sa ganitong panahon darating si Kristo, pero mas malapit pa kaysa sa iyong iniisip. Na mga kapatid, magka-current event tayo. Yan, current event tayo. Nako, kapag ka nakapost sa Facebook, pinirmahan na ni Trump ang Sunday Law. Naalala niyo panahon ni Pope Francis, ano? Nakailang term na si Trump? 2. Nung nakaraan pa. Tapos si Biden sumunod. Tapos ngayon si Trump uli. Lagi na lang nakapost. Pinirmahan na ng presidente ang Sunday Law. Kamukat-bukat mo, fake news. Sabi ni Ted Wilson, there is no Sunday Law in the pipeline. May nagtanong niyan isang Pilipino na galing sa Thailand. Kasi sa Thailand, makikita mo mga kapatid, no, sa pag-aaral, ang church natin hindi na kasing ganda na merong mataas na pamantayan. Nasa ilalim na sila ng mas malakihang postmodernism philosophy. Ang kanilang pagsamba doon, katulad na rin sa Amerika. Bakit sinasabi kong sa Amerika? Halos lahat ng pagsamba doon, mga kapatid, malayo na talaga sa pamantayan. Opo. At makikita natin na talagang ipinapahayag na sa mga panoorin, ito'y palatandaan na tayo ay nasa panahon ng pagliliglig. Now, balik tayo sa current event Bago tayo mag-current event, tingnan nyo, babasahin ko muna ang versikulo 15. Nako, 20 minutes na lang. Versikulo 15. Pagkatapos binanggit ni Kristo na ipapangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, and then the end shall come, ito yung ginamit niya. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Pinababalik tayo sa pag-aaral ng propesiya. At ang tungkol dito mga kapatid, may kinalaman sa abomination of desolation. Ito ang doktrina mo ng pananampalatayang Adventista. May sisira dyan, particular ang sanctuary doctrine. Dahil sa sanctuary doctrine, andito yung 10 Commandments sa Ark of the Covenant. Ito ang sentro ng paninira. Dati si Satanas, nung Lucifer pa lang siya, isa siya sa cherubim na tumatakip sa God's law. Pero isa na ngayon siya at pangunahing sumisira sa utos ng Diyos. Now, tingnan natin, balikan natin yung salitang remnant, remain. Sabi ni Ellen White, wala akong nakitang isa sa 20 ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sakit ano? Ito pa sabi niya, wala akong nakitang isa na maliligtas sa 10 kaanib ng iglesyang ito. Yung kanyang iglesyang napuntahan noong panahon na yon.
Ngunit mga kapatid, hindi ito sukatan na doon tayo babase. Yun lamang ay isang, sabihin nating alegorya o estado ng isang iglesia o estado ng pananampalatayang mga Adventista. Hindi ito pananakot, kundi pagbibigay buhay na tayo'y magising sa kabila ng ating pagkakatulog. Now, tignan natin, balik tayo sa issue. Sabi ng mga kapatid, Sunday Luna, pakabait na tayo. Tapos, fake news pala. Lalo na yung AI, nagsasalita tungkol sa Sunday Law. Uy, AI lang naman yan. Kaya sabi ni Ted Wilson, there is no Sunday Law in the pipeline. Pero mga kapatid, sang-ayon ba kayo doon? Pinagtalunan ng ilang mga theologian, saka naman nagbabasa ng Spirit of Prophecy. Ngunit, ang ibig sabihin ni Ted Wilson, huwag tayong maging aligaga. Uy, Sunday Law na. Kung magkamisan kasi mga kapatid, ang ating pananampalataya, minsan galing sa takot. Dahil sa Sunday Law ba? O dahil si Kristo malapit ang dumating? O ang ating Panginoong Hesus ay nag-aanyaya, sabi niya, come unto me and I'll give you rest. May mga kanya-kanyang dapat kalagyan ng ating pananampalataya at inilalagay tayo sa tamang conversion ng ating pananampalataya bilang mga Seventh-day Adventist at representative ng tatlong sinugong anghel. Now, tanong uli. I-gauge natin. Loud cry na kaya? Basahin natin ang Revelation chapter 18. Ang bersikulo ay 1. Pakinggan ninyo. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita kong ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, sabi ni Ellen White dito, magkakaroon ng reformation sa church. Dadami ang pangangaral ng ebanghelyo. Magkakaroon ng maraming conversion. Dadami ang tatanggap kay Kristo. Ikalawa, dahilan sa ang mga printed pages ng mga isinulat na ipinapangaral natin ay ilalaganap sa buong sanlibutan na mas powerful kaysa sa dati. Now, punta tayo sa versikulo 2, 18:2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonya. Ano ang nakalagay dyan? Naguho, naguho ang dakilang Babilonya. At naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. O, pansinin niyo mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng anghel na sumigaw? Naguho, naguho ang dakilang Babilonya. Ito ay pag-uulit ng ikalawang anghel sa tatlong sinugong anghel. Revelation chapter 14 verse 7 o verse 8. Ano nakalagay doon? Babylon, Babylon is fallen. Saan ang ibig sabihin nito? Saan tayo dinadala? This is the apostate Protestantism. Bakit sinabing apostate Protestantism? Naalala nyo, during the Reformation time, ang tawag dyan ay Reformation Church. Sayang. Kaya ang tawag sa Laodicean Church o yung tinatawag na 1844, yung remnant church, kaya ang tawag sa atin ay nalabi. Bakit? Pagbabasihan sana natin mga kapatid, ang pinakamalaking hugot at grupo ng mga protestante. Kaya lang bago mag-1844, ang Protestant, mga kapatid, nagbalik sa kanilang nanay. Revelation chapter 17, that is the Protestant apostasy. Mapapansin niyo mga kapatid, ang Roman Catholic at ang Evangelical at ang Protestant American, pareho na sila halos ng doktrina. Sunday worship, immortality of the soul, at pareho na sila ngayong bumabaka sa Seventh-day Adventist ng ating mga doktrina. Kaya pagbukas mo ng Google, saan galing yan? Seventh-day Adventist, nakalagay cult. Di ba? So, yan mga kapatid, ang gandang pag-aralan, yung mga bahagi na yan. Now, babalik tayo rito mga kapatid sa pinag-uusapan natin. Naguho, naguho ang dakilang Babilonya. Kung ito ngayon ang nagaganap mga kapatid, itaon natin, loud cry na kaya? Kinuha natin ng 2 punto. At ang isang punto ron ay yung printed pages, sinabi ni Ellen White, ay ipapamamahagi
magliliwanag sa kaluwalhatian. Ibig sabihin mga kapatid, araw-araw merong hihikayat. Now, nagpapasimula na kaya ang loud cry? Nagtanong ako sa mga kapatid natin, sa mga pastor natin pinagkakatiwalaan. May nagsasabing wala pa. May nagsasabing hindi pa. May nagsasabing malayo pa. Pero kakaunti ang nagsasabing loud cry na. Now, punta tayo sa sulat ni Ellen White. Manuscript Release 1898. Ito nakasulat. Sabi niya, sa lahat ng aklat na aking sinulat, tanging great controversy lamang na aklat ang ipamimigay ng malawakan at maramihan. Kailan ito naganap? 12 years ago. Kaya lang, ang ipinamigay natin noon, hindi makapal, kundi manipis. Pero mga kapatid, sa kasagsagan ni Ted Wilson, 2023 o 2024, naalala nyo? Binasbasa ng General Conference ng ating mga pastor ang napakaraming kopya ng Great Controversy. At ipamimigay ito, tatapusin sa year 2025, December. Mga kapatid, hindi ba kayo na-aware dito? Nabasa kaya ni Ted Wilson yung sinabi ni Ellen White na tanging great controversy lamang ang ipamimigay ng malakasan at malawakan sapagkat mga kapatid, ito ang kikilos sa buong mundo. Kung sinasabi natin ang loud cry ay 18:1 and 2 ng aklat ng Apokalipsis, hindi kaya parang tumatama o tumatama na talaga na loud cry na nga ngayon? Pwede. Pero may final loud cry. And after that, that is the close of probation. Mga kapatid, ito ang isa sa mga panawagan. Balik tayo sa current issues. Punta tayo sa Babylon. Babylon is fallen. Maraming mga interesting dito mga kapatid. Tingnan nyo ha. Babylon is fallen. Saan kinuha yan? Sa panahon ni Daniel, prophecy. Sa panahon na nilusob ng Medo-Persia ang Babylonia. Ang Babylonia, yan ang Iraq ngayon. Ang Medo-Persia, yan ang Iran ngayon. Now, hindi babaksak ang Babylon. Pero sinabi, Babylon is fallen. Mga kapatid, sa punto na yan, ang tingin ng isang sistema na Babylon, ano yung Babylon na yan? Lahat ng pananampalatayang laban sa katotohanan, ang tawag dyan ay Babylon. Ang ecumenism, magsisimula sa one world government, one world religion, new world order. You see the word order, there is a law. Magsasanib yan mga kapatid. At pagkatapos sasabihin, ito ang tatanyag at hindi ito babaksak kailanman. Pero kapatid, babaksak yan. Babaksak yan. Dahil yan ang sinasabi ng propesiya. Now, kung ang Babylon is fallen is the apostasy of the Protestantism, ang sabi sa sulat ni Ellen White, 523 hanggang 525 ng Great Controversy, ito ang salita. Kapag inabot na ng Protestant America ang kanyang kamay, saan? Sa Roma. At sila'y magsasanib puwersa, parang tandem ano. At pagkatapos, inyo-neutralize nila ang mga doktrina na pinakalat sa Kristyanismo. Particular ang Seventh-day Adventist to neutralize the doctrine. Pag pinagsalib na ito mga kapatid, ano ang magti-trigger sa Sunday Law? Sunday Law na ba? Nga para pag-usapan natin. Sunday Law na ba mga kapatid? May nagtanong sa inyo, Sunday Law na ba? Kung Sunday Law na ba, malapit na dumating ang Panginoon. Ang daming naglipa ng mga pabalita na napirmahan na. Pero mga kapatid, ganito, usap tayo. Aware po ba kayo sa current issues? Social media, sa YouTube, tignan po ninyo. Na, magsasurveyan muna ako ha, sandali lang siguro, we have few minutes. Magtatanong lang ako. Kasi yung ating mga followers, naku, lagi nila itong napapakinggan. So magtatanong ako sa kalagitnaan. Are you familiar with COP27? O no, marami talagang hindi pa alam ito. COP27, Conference of the Parties. Conference of the Parties 2027. Ito po ay programa ni Pope Francis tungkol sa climate change.
The year 2027, ang kanyang programa sa 2027 na tinutuloy ngayon ni Pope Leo, walang kalamidad sa 2027 hanggang 2031, hanggang 2050, ang earth na ito ay magiging paradise. Naalala niyo yung salita ni Pope John Paul II? There is no paradise you think in heaven. The paradise is here on earth. And that is the program of the climate change. Ang tawag nila dyan, mga kapatid, pinasimulan sa Pilipinas, Green Revolution. Punta ka sa mga establishment, Green Earth. Diyan magpapasimula, kapatid, ang Fall Sabbath, Papal Sabbath. Diyan magsisimula, mga kapatid. Ito ay Papal Sabbath and that is Sunday Sabbath. Ang tawag nila rito, mga kapatid, ay Green Sabbath. Kaya ang batian nila kapag linggo, Happy Green Sabbath Day. Puntahan nyo, mga kapatid, si Doug Batchelor sa kanyang series, yung Benchmark of the Beast. Andun yan. Maging abala tayo, mga kapatid, sa mga current events kasi nakikita rito kung paano nagaganap ang mga pangyayaring ito. Now, balikan natin. Sabi ni Ellen White sa Great Controversy, ang magti-trigger sa Sunday Law is the climate change. Anong klaseng gobyerno ang mag-i-impose ng Sunday Law? Parliamentary government, hindi Democrat. Si Trump ay parliamentary. Pakinggan niyo sinabi ni Trump. Sabi niya, kalimutan na natin ang union, kalimutan na natin ang separation of church and state. Balikan natin si Constantino. Oh, di ba? The first Sunday Law. Ito pa ang sabi niya, ako si Cyrus the Great na pinahiran ng langis para ibalik ang pagtatayo ng Jerusalem at ng mga Hudyo pabalik sa kanilang bayan. Ano pang sabi ni Trump? Pag ako umupo maging presidente, ilulunsad ko ang samahang Kristiyano na hindi pa nangyayari kailanman. Kaya sabi niya, I will rise America again. Sa palagay niyo kaya, mga kapatid, ito na yan? Malapit-lapit na. Dahil yan ang sinasabi ng propesiya. Now, magkakaroon mo muna, mga kapatid, ng tinatawag na Great Revival. Sa prophecy, paraphrase ko na lang, sa prophecy ni Paul, sa 2 Thessalonians 2:3, there will be a falling away first before the revelation of the son of perdition. Si Kristo, ginamit niya yung son of perdition, referring to Judas. Who is Judas? Binetray niya si Jesus. Anong sign? Kinikis niya si Kristo. Isa sa mga sign ng perdition ay ang mga paghalik ng Papa sa mga leader ng mga bansa. So, before dumating ang tinatawag nating son of perdition, which is the papacy, there will be what? Apostasy. What is apostasy? Ang sinasabi doon ay falling away. Magkakaroon ng pagbaksak. Ayon sa wikang Grego, kapatid, ginamit ang salitang apostasia. Ang apostasia, kahalintulad, mga kapatid, ng fornication o adultery. Pagtalikod sa katotohanan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, itong mga punto na ito na binabanggit ko, ipinakikita sa atin ang pagsasara ng pintuan ng awa malapit na. Now, punta tayo sa puntong ito. Tingnan ninyo. Bago magsara ang pintuan ng awa, si Kristo ay lumabas sa santuario. 12:1 ng aklat ng Daniel. Anong sabi doon? At tumayo si Miguel. Anong sabi ron? Sa pagtayo ni Miguel, who is Miguel, by the way? Jesus Christ. Kaya ito, mga kapatid, ang ganda. Ang sabi rito, 12:1, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel. Ang ibig sabihin pala ng tatayo, according sa Hebrew term, and even sa interpretation ni Ellen White, tatayo siya bilang hari. Tatapusin na niya ang pagiging saserdote na mamagitan sa tao at sa Diyos. At ang sabi rito, dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos
ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit ang bayan ng Diyos ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, sila lamang ang maliligtas. Jeremiah 37, magkakaroon ng kabagabagan ni Jacob na hindi pa nangyayari kailanman. Mateo 24:22, magkakaroon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman mula nung magkabansa. Ano yan? Paglabas ni Jesus Christ sa most holy place, ibubuhos ang huling 7 salot at ang ika-7 salot pagdating ni Kristo sa kanyang ikalawa. Mga kapatid, Revelation chapter 7 verses 1-3, pinipigil ang pag-ihip ng hangin. Kinakailangang matatakan muna sa kanilang mga noo ang mga anak ng Diyos. Kailan kaya humihip? Pero ngayon, napansin natin mga kapatid, parang may pumipigil. Hindi magtatagal, bibitiwan ng anghel yan. Yan ang pagbuhos ng huling 7 salot. Alam mo yung magandang eksena dito, ito. Mababasa mo sa Great Controversy, page 613. May isang tao, the last man standing, na hindi pa tumatanggap. At pag tumanggap siya, naku, sino kaya yun? Iniisip ko, Papa sa Roma, Presidente sa Amerika, sa Pilipinas, o kilalang tao, sino man kaya? Ang bilis ng anghel nag-report sa most holy place at ang sabi, Panginoon, the last man standing, tumanggap na po sa'yo. Naku, ang Panginoon so Kristo. Pagtayo niya at ang sabi niya, it is done. Umiyak siya. Umiyak siya. It is done. Ba't kaya siya umiyak? Dahil ba may mapapahamak at nakita niya? Marahil. Umiyak siya sapagkat makikita niya na tayo ng mukhaan. Makikita natin ating Panginoon face to face. Mga kapatid, sa puntong ito ng ating pinapag-usapan, mag-gauge natin at mararamdaman natin ganong kalapit na ito. Magbibigay ako ng isang idea, mga kapatid. Tingnan nyo ha. Bakit sa Bible masyadong particular yung salitang 3.5 years? Saan mong unang nabasa sa Biblia ang 3.5 years? Daniel 7:25. Ano nakalagay doon? Daniel 7:25. Magsasalita siya ng pamumusong laban sa Diyos, kanyang iisipin, baguhin ang panahon at ang kautusan. Sa loob ng isang panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon. Yang 3.5 years na yan, mga kapatid, nagsimula yan ng 538 hanggang 1798. That is the persecution of Christian Rome. Sabi ni Pope Francis, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga protestante na pinatay ng sistema ng simbahang katoliko nung unang panahon. Di ba? Lalong-lalo na yung mga Waldensians. Diyan galing yung mga Sabbath keeper Waldenses. Ang daming namatay dyan. Pero humingi sila ng sorry kasi mabait na daw sila ngayon. Ilang beses bang sinabi yan? Well, pag sinabing 3.5, ang tawag dyan natin ay doomsday. Kumbaga, dark ages. Now, ano yung sinabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ni James? Pakinggan ninyo. Meron ditong nakakatuwa lang bigyan ng pansin. 5:17. Sabi rito, ng James, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin sa atin at siya nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. 3.5 years. Mga kapatid, analyze natin. Sa makatuwid, uulan after 3.5 years. Pwede bang sabihin natin na may kinalaman to sa latter rain? Pwede. Bakit? Diyan pa rin sa chapter na aklat ni Santiago, punta ka ng 7. Pakinggan ninyo. Magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Narito, inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Sinong bubuhusan ng huling ulan? Ang nabuhusan ng unang ulan. Sino at particular at anong karakter ang bubuhusan ng huling ulan? Sino?
ay di yung mga matured, yung mga banal. Pag nabuhusan ka na ng huling ulan, mga kapatid, sabi ni Ellen White, ang karakter ni Kristo, makikita na sa iyo magliliwanag. Pagkatapos tatatakan ka, final sealing, para pagdating ng final crisis, hindi ka na matitisod kailanman hanggang sa pagdating ni Kristo dito sa lupa. Now, another 3.5 years, makinig kayo mga kapatid. May dalawa pa akong 3.5 years. Punta tayo sa Matthew 24. Ang sabi ni Kristo ganito, pagkakita ninyo na dumating ang paglusob ng Roma sa Jerusalem, kung kayo ay nasa loob ng Jerusalem, tumakas na kayo. Okay? At kung kayo ay nasa labas, anong sabi? Huwag na kayong pumasok para kunin ang balabal. Kung kayo'y nasa bubong, bumaba na kayo, huwag na kayong pumasok sa bahay para kunin pa ang gamit ninyo, magsitakas na kayo. Now, bigyan natin ng diin mga kapatid. Ha? Ang ganda nito, very interesting ito. Sabi rito, sa chapter 24, ang versikulo ay 16, kung magkagayoy magsitakas sa bundok ang nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Now, basahin natin ang Great Controversy chapter 1, itong laman. Kailan ang unang lusob ng bansang Roma? Sa Jerusalem. Hindi yan natuloy. 66 AD. Andun yan sa Great Controversy. Sa pamamagitan ni General Cestius. 66 AD. Kailan lumusob sa ikalawang pagkakataon si Titus the Great na ang Jerusalem ay totally destroyed? 70 AD. Kwentahin natin ilang taon. Punta ka sa Google. Punta ka kay Pliny the Elder tsaka kay Pliny the Younger. Punta tayo kay Saide. Ang unang lusob, mga kapatid, ay April 66 AD. The final invasion is 70 AD, November. Eksaktong 3.5 years. Bago mag 3.5 years, nagsitakas ang mga banal na tunay na mananampalataya sa Jerusalem. Kaya walang namatay na mga tapat sa panahon ng 70 AD, yung final destruction ng Israel. Bakit? Ang naiwan ay yung mga hindi tapat na mananampalatayang mga Kristiyano. Basahin niyo ang Great Controversy, naroroon niya. Panghuling 3.5. Makinig kayo mga kapatid. O baka sabihin si Brother Benny nagta-time set. Buksan niyo ang Google niyo, ang YouTube niyo. Sabi daw ni Ellen White, 2026. That is the final separation. Bakit kaya 2026? Aminin ko sa inyo mga kapatid, hanggang ngayon, tinitignan kong mabuti kung alin yung 2026 na sinasabi daw ni Ellen White. Walang sinasabi si Ellen White na 2026. Ang mga nagpapahayag, mga kapatid, sa mga petsang yan, kinakailangan, kahit hindi dumating yung 2026, ilang araw na lang, kaya kanina sa introduction ng ating Sabbath School, ano sabi nyo? Ilang araw na lang? 47. Parang akma sa inihanda ko kanina, sabi ko maganda nga siguro itong ihanda natin. We have 47 days, tama? More, para maghanda sa 2026. But hindi tayo nagta-time set. Sinasabi lang ng mga eksperto na yung 2026, kung papaano ang 2025, sabi ng ilan, siguro sasang-ayon kayo, kung may panahon ng kawakasan, matatapos yan sa panahon ng wakas. Ang 2025 daw ay pasimula ng end of the world. Kaya yung 2026, baka magkaroon ng separation kung sino ang mabait tsaka hindi mabait. Ganon kasimple para walang time setting. Now, this is the point mga kapatid. Bakit Conference of the Parties by Pope Leo? Legacy yan niya kay Pope Francis. Bakit 2027? Ulitin ko. Ang 2027, walang kalamidad hanggang 2031. Ito ang pag-aaral naman ng mga teologya natin. Makinig kayong mabuti.
Ang sabi mga kapatid sa Spirit of Prophecy, ang katapusan ni Satanas sa lupang ito ay 6,000 years. Sige nga daw. Okay lang, hindi pa kayo gutom ha. May pagkain naman, di ba? 6,000 years. Huwag niyo akong gaganyanan kasi nasa climax tayo. 6,000 years. Kailan ang katapusan ng 6,000 years? Sige daw. Sinong naniniwala ng katapusan ng 6,000 years ay sa year 2000? Nang isilang si Kristo pabalik sa creation, ilang taon? 4,000 years. From the time of Christ, para maging 6,000 years, ilan ang idadagdag natin? 2,000. E di, ilang taon nang nakalipas? Ha? 25 years na. Now, ganito. Nag-aral ang ating Bible expert sa mga propesiya. Ayon sa kanilang pag-aaral, kasi Bible chronology lang yan. Kaya meron tayong tinatawag na 2025. Ayon sa pag-aaral mga kapatid, sa Spirit of Prophecy, tama ang ilang mga theologian. Pakinggan nyo to. Desire of Ages, page 48, pakinggan ninyo. Sabi ni Ellen White, nang tuksuhin ni Satanas si Jesus, 4,000 taon pabalik kay Adan. 4,000 years. So, kailan tinukso si Kristo ni Satanas? Ito, walang pasubali ito. Ang petsa nito, kapatid, 27 AD. Sure yan. 27 AD. Kung 27 AD yan, sa panahon na yan, kailan ang katapusan ng 6,000 years? 2027. Makinig kayo mga kapatid. Fasten your seatbelt. May mga theologian na nag-aral uli. Kinuha na naman sa sulat ni Ellen White. Sabi ganito, nang mamatay si Jesus sa krus, 31 AD yan, di ba? 4,000 taon pabalik sa creation. So, kailan ang 6,000 taon? 2031. Sa palagay nyo ba mga kapatid? Ako sa palagay ko, hindi ako mapalagay eh. Sa pagitan kaya ng 2027, 3031, something like that, sabi ni Ellen White, huwag mong sabihin 5 years pa, 10 years pa, 15 years pa. Huwag mong sabihin, kundi lagi tayo maghanda. Kaya iniiwan ko sa inyo mga kapatid, ang hindi to time setting, it is already set. Yan ang mga pangyayari. Ano ang panukala ng Panginoon? Ang Panginoon ba, kapatid, malapit ang dumating? Samantalang pinapag-aralan natin yung mga dates na yan, mga petsa na yan. Alam ko, agree kayo mga kapatid, sa lahat ng bagay tungkol sa bagay na ito. Now, bago ako umupo, magkukwento ako. Hindi pa naman kayo gutom, ano? Magkukwento ako. Si Kristo nga ang hilig sa parable eh. Para ma-wrap up natin, no? Yung mga bagay na dapat nating pagandaan. Mga kapatid, ang layunin natin kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, pinalalakas tayo. Ang layunin natin, nag-aaral tayo ng mga salita ng Panginoon, may problema ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Ang kasalanan ang ire-resolve ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang krus. Kanyang tinatawagan tayo upang magkaroon ng pagkaligtas, buhay na walang hanggan. Ang sabi sa Revelation chapter 22, pinakahuli na yan, 22:11, ang banal magpapakabanal, ang matuwid magpapakamatuwid. Binanggit yung masasama doon, huwag na natin pakinggan yan. At ang sabi sa sumunod, versikulo 12, ako'y pumaparitong mabilis, at ang aking gantimpala ay aking ipagkakaloob. Pagkatapos ang sabi niya sa bandang huli, mapalad siyang naguhugas ng kanyang damit. Alin niyang damit na yan? Sabi sa English, blessed are those who keep His commandments. Ito yung karakter ng Panginoon. Nakaharap tayo sa salamin. Kumusta ang ating karakter? Meron pa ba tayong mga kahinaan na dapat nating alisin? Meron ba mga bagay na hindi natin maalis-alis, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Mga kapatid, ito yung kwento. Alam mo itong mga followers natin, ilang beses na nila itong napakinggan, pero gustong-gusto nilang pakinggan. This is true story, makinig kayo. Naalaala nyo nung gera sa Iraq sa Amerika? Anong petsa yan? 1990s, something like that. Alam mo, merong mag-asawa na sila'y nagsumpaan.
Kung bakit ang mag-asawa, lagi nagkukwentuhan ng ganito. Pag ako namatay, mag-aasawa ka pa. Sabi ng isa, kung ako mamatay, baka mag-asawa ka pa. Oy, hindi Till death do us part. Alam nyo, mga kapatid, minsan parang hindi magandang pag-usapan yan. Eh kung hindi ka mamatay, di ba? Yung kami nang, huwag nyo nga pag-usapan yan. Hindi pinag-uusapan yan. Now, alam nyo mga kapatid, dumating yung panahon, yung asawa, kasi seaman na magkaroon ng gera sa Iraq. Inabdak yung barko na sinasakyan nila ng pag-aari ng isang Grego. Lahat ng mga Pilipino pinatay. Naalala niyo yan? So yung kanyang asawa, napasama dun. Sabi ng asawa, mahirap palang laruin yan. Ngayon sinusubok ako. But anyway, hindi ako mag-aasawa. Nung dumating ang panahon, mga kapatid, naghihirap na siya. May nanligaw. Uy, sabi niya, hindi ako mag-aasawa. Maraming nanligaw, hindi siya nag-asawa. Bakit? May sumpaan sila. Yun yung covenant nila. Hindi ako mag-aasawa. Pero dumating na yung time, pahirap siya ng pahirap. Sabi ng kanyang mother-in-law, father-in-law, anak, pwede ka na mag-asawa. Patay na naman yung anak namin Passes lang pala mula sa in-laws. Ang paraan. So, nag-asawa siya. Hindi nagtagal, na-pregnant siya. Isang umaga, 6:00, may kumatok sa bahay. Pagsilip niya, biglang tumago. Asawa niya yung kumatok. Na fake news. Na fake news. Mga kapatid. Pagsilip niyang ganon, asawa kayo, bumalik. Sabi ng asawa, bakit kaya? May idea siya. Nabalita kasi, patay na kami. Ito yung tanong. Brother, ikaw yung tunay na asawa. Anong gagawin mo? Buksan mo ang pinto. Wala magagawa. Hindi pwedeng patagalin, hindi ba? So lumabas yung asawa, may bunga na. Ang babaeng asawa. Dahan-dahan binubuksan. Pagbukas na ganun. Kung ikaw yung lalaki, anong gagawin mo? Hindi mo alam gagawin mo, no? Sino yun? Buhay ako. Kung ikaw yung babae, punta tayo sa medyo bata-bata, kung ikaw yun, anong gagawin mo? At kung ikaw yung pangalawang lalaki, ikaw, anong gagawin mo? Tanong, may happy ending ba sa story? There is no happy ending in the story. There is no happy ending in the story. Alam ba ninyo na nagkaroon ng happy ending? Change the story. That is only a parable. Mga kapatid, sa pagkatok ng Panginoon sa puso natin, meron pa ba dyan na bunga ng iba? 3:20 ng aklat ng Apokalipsis. Ako'y kumakatok sa inyong pintuan. Kung ako'y inyong pagbubuksan, ako'y papasok. Kasama ako at ang aking ama, tatahang kasalo ko. Minamahal na mga kapatid, this is a crossroad. Kung may problema tayo sa maraming kasalanan, there is happy ending. Change the story of our life. Accept Jesus as your Savior. Pagpalain ng Diyos ang ating pinag-aralan. For our hymn of consecration, let us all sing, Take My Life and Let It Be. Let us all stand. Take my life and let it be consecrated, Lord, to
Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong pahiwatig, sa iyong bayan, at pinagkalooban kami ng iyong karunungan upang lakaran namin ang mga liwanag na ito. Nawa maging karapat-dapat kami natatanggap ng Holy Spirit of the latter rain upang kung dumating ang final crisis, makatatayo kami sapagkat ang iyong biyaya ay sapat na iyong pinagkaloob sa iyong bayan. Basbasan mo kami ngayon. In Jesus' name, Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba ay